Sir, Nakikita ko lagi kang pumupunta sa mga champion lot. sir, nagkakalap tayo ng mga additional na mga impormasyon. Kasi syempre, nakaka-curious din sir kung paano yung sistema nila, ano yung itsura ng ibon. Meron akong nakilala, ang pangalan ay Dennis Palma. Sa oras ng pangangailangan, siya'y madaling malalapitan. Sa mundo ng kalapatiran, ang ibon niya'y maaasahan. Kaya ang tangi kong hiling sa'yo, boss bait, palagi kang mag-iingat at palaging good health. Si Golden Mac natin, disgrasya ng bulutong. Ngayon may katanungan po tayo. Sir, pangalan sir? EA TV sir. Yun, ikaw ba nagkakabulutong din ibon mo? Oo sir, paminsan-minsan talaga. Anong ginagawa mo? Nahayaan ko lang sir, lalo na kung maliit lang. Pero pagka medyo may kalakihan yung tingin ko may infection, nagbibigay ako ng antibiotics sir. Antibiotic. Anong tulad ng? Amtil lang sir, o kaya kahit na anong yung sa poultry supply na antibiotic. Yan. Base dyan kay Golden Mac. Anak po to ni Golden Mac. First overall MacArthur champion. Then, solo ng MMFC. Within Metro Manila. Siya lang nagpa-uwi. Alam mo ba yan, sir? Kay Jutsi? Oo sir, napanood. Ang anak niya sa akin, unang anak niya sa akin, winner kagad. Ito, si Bunso. Ayan, malit na malit. Pag ginawa ka mo, ganyan din size. Okay. Ayan po si Bunso. Winner ko po, complete clacky ng WPFC yan. Then, sir, may katanungan ako, tumutubo ba ito kapag ka nabali? Wala akong kasiguro doon sir kung ganun, pero kung papasihan natin parang kuko siguro, pwedeng tumubo sir. Kung sakali, makalagaan lang sa calcium. Yun, mga kasubis, meron din kasi sa aking nagsabi kahapon, mga baguhan pero nagmamanok sa manok daw. Pagka nabali yung tuka, tumutubo pa. Tayo kasi, ginto sa atin yung ibon, baka mamaya pagka yung ninil cutter natin o matanggal yung tuka, hindi na tumubo, susubuan na lang natin lagi, baka madisgrasa. Ngayon, ang nagiging solusyon ko lang sa pansamantala, hinihintay kong mabali, kaysa naman yung mapuwersa. Kasi pag napuwersa po yung tuka nun, baka hindi na natin mapakinabangan. Bakit nakakawala to? Ito po kabibili ko lang nakaraan. Binili ko po to, kadugo din po ng Golden Mac to. So, ng solo balin. Ayan po. Mamaya gagamitin natin, ibabalik natin dito sa kanyang pares. EA, kamusta karera mo ngayon? Sir, maganda kahit paano sir. Nung mga nakaraan, pahirapan ng training ng sir, Quezon Quezon, lagi namang ulan din Sir, pero nitong nakaraan, naglipat ako ng ibon sa BBCM. Nakakapagpapuling winner ako nito nakaraan sir, kahit pa paano nakatatlong straight na tayo. Dugong bait yan syempre sir, dugong bait. Kala ko ba mababagal ang ibon ng dugong bait? Yun nga yung narinig ko sir, pero parang hindi naman totoo. Hindi, siguro si bait lang mahina kasi hindi talaga tumataya si bait ang puling yung malapit. Oo, sir. Kaya hindi natin alam kung ano, pero karamihan ng mga natin nabibiyayaan nagpapadala naman ng mensahe na boss, nanalo yung ibon natin ganito. Pero last lap, nung nakaraan pala, nag-ace pigeon yung ibon natin. Dugong bait, Lola Stitch MacArthur 2005, cross, tawag dito, Bulak, cross. Ito mo, ayaw nang huli mo yun, sir. Cross Bulak, cross, 8 overall, Super Cock, cross, Mami Basco. Ayun po, first overall po ng local ace pigeon, APR. Payat. Medyo sir. Medyo. Kaya mong gamitin yan? Patatabay mo? Ay, madali lang patabayin to sir. Dali mo na. Ayan. Kaysa naman yung nangangayayat lang dito yan. Sige, dali mo na. Hen yan. Sumatotal. Kasi kasi dito, inaano ko, maghanap sila ng sarili ng pares Kaya kita may mga babae dito. Ayan, katulad yung mga hen. Ang problema, sir, Sir. minsan nawawala sa kondisyon pagka gantong aviary type Kaya mas maganda yung ganito Kasi dito, na-concentrate yung pagkain. Pagka yung nakakalat yung marami silang magkakasabay, box outan. Ikaw, awang babae. Dali mo na yan, labas mo muna. Mamaya po namin ituloy, para may labas na po. Sige po. What's up mga showbiz? Yun mga kasubis, bali ito yung lahi ng ibon natin, biro mo. Yung tatay niya anak mismo ng Basco Batanes champion, galing kay
ating idol o ating kaibigan Jong Benko. Ito po yun. Matagal na po sa ating ibon. 2 taon mahigit hindi nagbigay. Ngayon ito na po. Masili cross na sa mga all lines na Nightbird o yung mga tinatawag niya mga Belts 49. Sir, Sir, nakikita ko lagi kang pumupunta sa mga champion lot. sir, nagkakalap tayo ng mga additional na mga impormasyon. Kasi syempre, nakaka-curious din sir kung paano yung sistema nila, ano yung itsura ng ibon nila. So, nasira nga yung ibang mga basihan ko sir na pagkabangkain, hindi kaya. Lumipad na malayo. Pero yung ibang mga napasyalan ko, bangkain, tapos maliliit lang. Pero kaya naman pala sir. Hindi kasi nag-usap din kami ni paring Eddie Noble, sabi niya, kada mo yung mag-showbird, malalaki na daw nagsushowbird na ngayon, mga nananalong ibon. Sa'yo naman, baliktad. Oo sir Siguro sir, depende na lang din siguro. Siguro wag natin husgahan sa pisikal na anyo. Siguro mas tuusan natin ng pansin yung pinanggalingan. Kasi yung magiging actual na performance. May alam ka bang lot na mga pangit ang katawan at saka pangit ang itsura? Mga ibon? Sa loob ko sir. Ha? Sa loob ko. Sa loob mo? Oo sir. Dito, ano ba mga itsura ng ibon dito? Dito, mga maliliit ang ibon ni Sir Dennis. Tsaka mga payat. Eto mga champion. Eto mga kasubis, isa sa halimbawa. Tignan natin kung tama yung breeding natin. Sir, kunin mo to, sir. Dahan-dahan lang, ha. Kukunin Tignan, yung maliit na yan. Ako kunin ko to sir. Hindi, naka 6K ko yan eh. Ito po si Miss Basco. Ayan po si Daddy Basco. Tignan nyo po yung mga anak nila, mga bulinggit. Ito po ba tama pang ituloy kong i-breed o ibaklasin ko na gawa ng malilitan nilalabas? Ano sa panatansya mo? Panlaban ba yung ganyan o hindi? Para sa akin sir, hindi mo muna kailangan talagang husgahan. Total, bata pa naman din yung ibon. Kasi yung kalapati, nag-i-improve para mismo yung katawan niya. Bumubuka pa naman yun. Maganda. Kaya yung lumipad sir, bago natin husgahan. Okay lang yung bumubuka, hindi pangit yung bubuka. Ayan, hindi, titignan ko nga kasi ito experimental, pero payat hindi. Hindi naman sir. Ano lang talaga maliit no? Maliit lang. Oo. Pero tingin ko wala, may ilalaki pa to sir. Kasi tingnan mo, hindi pa naman fully, Hindi, pero lumaki man yan, hindi sa todong parang small size pa rin. Sir, small size. Lumaki siya, parang ganyan na lang. Oo sir. Ito si Miss Basco. Ayun nga sinasabi. Ngayon, katanungan, ulitin ko, ikaw tatanungin ko, ilang winner o overall na ba nahawakan mong pangit ng mga katawan? Siguro kasi hindi naman ako yung lagi nakakapag-log visit. Siguro mga 4 hanggang 6 siguro sir. May nahipo ako na hindi naman ganun kaganda yung katawan, pero champion. Parang katulad nito ni Miss Basco, hindi ganun kaganda yung katawan. Pero nilaban tayo, nag-winner tayo dyan. Pero yung isa, lalo na yung isa, maliit din ang katawan nun, si Basco champion natin. Kaya nga sinasabi ko, yung ibon minsan maganda yung may size kasi mapormatic na, katulad nito mapormatic na kasi malaki. Ayan, overall din natin yan, Takmak 14, Tak 41, pero ito katulad nito, anak ni Takmak 14, maganda po sila tingnan, pero pag maliit sir, di ba katulad yan, daming inakay maliit to. Sir, champion din to Champion din? Oo, sir. Iuwi mo na? Champion. Paalam ka na. Ayan, maraming salamat sa love ni Sir Dennis dito sa Breeders Love. Tsaka mismo, personal kay Sir Dennis. Hinahiram tayo ng quality na hen. Ayan, Bahala ka nung muna magkondisyon. Gawa ng nandun lang sa kita mo, nakakalat lang doon sa aking pre-range na Ayun. Ingatan ko sir, pero ibabalik ko din na sir pag Dagdagan mo muna ng butas sir, baka mamaya hindi na maparami. Tapos dala ka na lang sing-sing, susuksukan kita. Ayan, ang laban. Para naman, kasi nagbalita rin naman na yung ibon niya daw po kahit paano nakakakurot ba? Tatlong straight sir, tuloy. Ay, nakabola ka lang. Saan lang tuloy-tuloy sir? Yun, dasal ni Bayet yung magandang performance hanggang dulo. What's up mga ka-showbiz? Yun Salamat! Mga ka-showbiz, bali ito yung pinahulaan natin pero hindi po nahulaan yung last 3 digit nung magkabigla. Gagawin natin, isa sa katuparan pa rin po natin yan, yung ating lambing na yan sa co-breeding. Tignan natin kung paano gagawa tayo ng pamamaraan para mas madali po natin mapahiram o mas madali po tayo makapili para po doon sa ating magiging kasama sa co-breeding. Dahil magiging isang anak niyan para po sa inyo doon sa mapipili at yung isang anak niyan ating ipamimigay din.
Para naman parehong both sides pareho po tayo makapaglambing. Nalambing ko kayo at nalambing nyo rin yung ating kapwa. Hanap din tayo dito ng hen para maglats tayo. Mukhang kakyata itong isang binatilyo natin dito. Dahil inaano tawag dito, bumabara ako na doon sa isang nating hen. Ayan po, ito po yung mga ibon natin dito, mga hen. Yung iba makikintab na, pwede na natin gamitin. Ang problema lang natin, kulang na tayo sa cage. Ito po, kita nyo po, puno na naman po tayo dito. No? Ayan po yung mga ibon natin dito. Then, nga pala, maraming salamat doon sa nakasama ko sa pagtulong kahapon. Napakasarap din ng mga kwentuhan natin. At doon sa ating nakasama na isang kumuha sa atin ng ibon, ako po masaya na. Sabi ko nga po, hindi man po ako kumita dyan. Pinainom ko po kayo. At least nagkaroon po ako ng bagong kakilala o bagong magiging kaibigan. Ganoon po kasimple yan. Ito po yung ating tawag dito, si Lolo 2007. Flying machine po natin. Biro nyo, dalawa pa yung naging anak ko. Tignan nyo po si Takmak 14, Tak 14. Si Petit. Ito po, wala pa po mga, ito may itlog na pala to. Kalalagay lang natin to. Ito puro lahi po ng mga Basco po to. Sa Philippine sides, si Tatay Basco. Then yung sa tatlong mag-aama, kay Bulak, meron din po yan. Stitch Bulak, bali, Stitch, Lola Stitch MacArthur, 2005, naglabas po ng Port Overall Basco. Then ito po mga puro tawag dito, dugong Basco po natin. Kay Mami Basco side yung kabila ng isa. Ayan po, yung kabila, lalagyan na natin ng mga ipon dito para makumpleto natin dahil marami tayong susuksukan. Isa, dalawa, tatlong bakante. Ayan po, pagpasensyahan nyo po, basta post ko na lang po kung paano po natin makukuha o paano po tayo makapili ng ating mga, tawag dito, ating mga makakasama dyan sa co-breeding. Kapatid po ni Basco Champion po ito, madilim. At ito naman po, inbreed ng Lola Stitch MacArthur 2005. Ito pong pairing na to, yung anak po nila, naglabas po ng second overall, 8 overall po, mag-nestmate, doon po sa ating kaibigan na nabiyayaan po natin. Then ito naman po, anak po, kapatid po ito ni Tatay Basco. Yung kabila naman po, anak po ni Basco Batanes first, Basco Batanes third ni paring Jimmy Lim, cross, kapatid ng Basco Champion na si Belge. Yung may bubwit, ayan po, hindi po kapatid ng Basco. At eto naman po, yun, sana naman magsimilya ka kuya. Ang tagal po na ito hindi nagbigay sa akin, halos 1 taon. Inbreed to 2B. Ayan po, sana magbigay. Tapos eto naman po ang kabila, Drapa. Yung bigay po sa atin ni Dante Marmol, nagkaroon na po kagad ng anak. Ito po yatang nagbigay ng tawag dito. Nagbigay si Milya kay inbreed to 2B. Ayan po, hintayin na lang natin mamisayan. Then, mamaya mag-post po ako para po doon sa 3 tutulungan. Then, may ongoing pa po. Gaya ng sinabi ko, may ongoing pa po doon sa 5 bata na sunugan. O nasunog na bata. Hindi ko po alam kung paano gagawin dyan, kung anong proseso nila dan kaya po dyan. Kung pa-auction po ba yan? Kasi hinihintay ko na lang, nandun naman yung ibon sa labas. Na i-post na naman natin. Kung sakaling pa-auction po yan, isang young bird po si Bayet, nandiyan naman po, may detalye na. Then, kung ano po magiging tawag dito, pamamaraan kung paano mag-donate ba o pa-auction o ibenta ko na lang. Kayo na po, basta i-PM nyo na lang po ako. Sige po.